Mukhang kumpirmado na na itong si Benny Boatwright ang magiging import ng San Miguel Beer sa Commissioner's Cup. Sinabi mismo nitong si Coach o rather Team Manager G. Abanilla na kinausap sila ni Boatwright at tinanong pa kung kailan ang schedule ng Commissioner's Cup dahil siya mismo interesado na maging import ng San Miguel. Ang schedule ng Commissioner's Cup ay sa March 11. Yun nga lang, medyo ang naging sabihin na natin problema ngayon. Pagkatapos mag-usap ni Boatwright at itong si Coach G. Abanilla, pumirma ng kontrata si Boatwright at naglaro para maglaro dito sa Korean Basketball League. So hindi pa natin natitiyak kung ano pa talaga ang plano ni Boatwright. Pero sa ngayon, siya ang gustong import ng San Miguel. Posible kasi na mag-conflict itong schedule ng Commissioner's Cup at ng liga nitong si Benny Boatwright. Kaya nga kung sakasakali at hindi maging available si Boatwright, kukuha sila ng ibang import. Pero kung maagang ma-eliminate yung team ni Boatwright, makapaglalaro siya para sa San Miguel. Ngayon, ang dahilan siguro kaya pumirma itong si Boatwright ng kontrata dito sa Korean Basketball League ay para manatili siya o makuha niya yung tinatawag na game shape. Patagal hindi nakapaglaro si Boatwright dahil nagkaroon nito ng injury. So ngayon, gusto niya siguro na mapaganda yung kondisyon niya bago maglaro sa San Miguel. Kaya siya nagdesisyon na maglaro dito sa Korean Basketball League. Sa ngayon, itong si Benny Boatwright ay naghahanda na raw para masiguro na siya ay kung nasa kondisyon na pag naglaro sa San Miguel. Pero ang SMB naniniguro din na kung sakaling hindi available si Boatwright, meron silang mga ibang import na pwedeng kunin. Totoo, nakapokus itong si Coach Leo Austria dito sa serye kontra sa Barangay Ginebra. Pero ganun pa man, naghahanda pa rin sila para sa mga posible na pagbabago ng kanilang import. At as much as possible, gusto nilang mag-ready para dito sa Commissioner's Cup dahil alam natin na kapag Commissioner's Cup, lamang dyan ang Ginebra dahil nandyan nga itong si Justin Brownlee. Lalo na wala ngayon itong si Ronde Hollis Jefferson. Ang isa pang team na nagre-ready daw ngayon, well actually hindi naman sa basketball kung hindi sa mga off-court na mga transaction ay itong Terra Firma Jeep. Dahil merong balita na meron na rin mga kumpanya na interesado na bilhin ang nasabing prangkisa. Kabilang na raw dyan itong BDO, pwede rin daw itong Wilcon Depot at maski na raw itong Chooks to Go. Itong Chooks to Go matagal na raw gustong sumali sa PBA pero ang nagiging hadlang kasi dyan ay pareha sila ng produkto nitong Magnolia Hotshots. Parehong poultry yung product nila. At base dito kasi sa rule ng PBA, hindi po pwedeng pumasok ang isang kumpanya na karibal yung produkto ng mga teams sa PBA ngayon. So for example, itong San Miguel, beer ang produkto niyan, hindi po pwedeng sumali ang isang kumpanya na beer din ang gagamitin nilang produkto dito sa PBA. So ang po pwedeng mangyari dito, itong Chooks to Go papasok sa PBA pero ang Magnolia magpapalit ng pangalan. Pwedeng, well, marami namang produkto ang San Miguel Corporation so pwede nilang gawin for example, ang pangalan ng Magnolia ay Pure Foods Hot Dogs, yung dating pangalan ng team nila. So ibig sabihin, hindi naman magiging malaking issue yan. At yan ngayon yung talagang gagawin siguro nitong PBA para makapasok na sa wakas itong Chooks to Go at syempre maalis na itong Terra Firma. Sa totoo lang, hindi maganda ang nagiging reputasyon ng PBA dahil nga dito sa Terra Firma. Dahil doon sa palagi nitong ginagawa na pamimigay ng mga draft picks at mga players dito sa San Miguel Corporation. Hindi lang Terra Firma ganyan, ng Blackwater, ganun din na ginagawa para naman dito sa MVP Group. Kaya nga hindi na ako magugulat kung talagang itong Chooks to Go ay magdesisyon na sumali sa PBA at yan ay aprobahan agad nitong PBA Board of Governors. Ang tanong na lamang ay kung kailan ito maaprobahan at syempre ang gusto ng fans as soon as possible.